Magandang umaga po sa lahat. At sa okay nagugulan po at napakarami natin sa araw ito. Akala ko po konti ang dadalo dahil karamihan sa ating mga kasamahan ay maaaring nasa malayong lugar, nagbabakasyon. Kung kaya't ang aking mensahe sa umaga pong ito ay hindi ang pagkabuhay ng Panginoon na kung saan ay tinuturo po sa iba. At nais ko lang kayo bigyan ng isang magandang idea po kung ano yung tinatawag nating biblical worship na mayroon tayong isinasagawa nito. Kaya po, sa umagang ito ay sinamahan ko na rin po ng ilang mga pictures upang maipaliwanag ko at mailahad sa inyo ang ilang mga gawain o practice na mayroon na kung naobserbahan sa iba't ibang religious organization dito sa ating, hindi lang sa ating bansa, maaaring sa ibang bansa pa yun. Sa totoo lang po ay siguro ito na yung tamang paraan tamang oras upang ibahagi ko ang topic na ito dahil napansin ko po na ilang mga religious organizations sa ngayon ay unti-unti na hinahaluan ang mga katuruan na mayroon tayo sa banal na kasulatan. Unti-unti na kung saan ang pagsamba ay unti-unti namamatay na po dahil ginagamitan na ito ng mga tinatawag nating man-centeredness o kung saan ay nauukol ang kanilang mga ginagawang pagsamba na inuukol sa mga tao. Dito, pinapakita nila sa man-centeredness yung tinatawag na focus on human experiences and preferences. Kasama na rito yung tinatawag nating salitang pragmatism na kung saan ay binibigyan nila ng emphasis sa kanilang mga pag-aaral at pagtuturo yung tinatawag ng mga practical effectiveness and utility upang ma-achieve nila kung ano ang goal ng kanilang religious organization. Kung kaya't ang ginagawa ng ilang mga religious organization na ito, sila po ay nagre-restructure ng kanilang mga katuruan, ng kanilang mga practice sa loob ng kanilang mga kapilya upang ma-please ang mga tao, upang makaakit ng mga tao na kung saan ang evangelical movement na dapat sana na itinuturo na naaayon sa Biblia po ay naa-abandon o nawawala na. Worship in reality is decreasing. Ang ginagawa po nating pagsamba ay dapat God-centered, spiritual worship. But not everything that is called worship is an actual worship lesson. Kapag ang tao po'y hinaluan ang anumang mga pagtuturo na kung saan ay turo ng tao, ito po ay hindi nauukol para sa Panginoon. Ito po hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kung matatandaan niyo po yung istorya ni Cain at ni Abel, yung po sa Genesis 4 hanggang 5, na kung saan pinatay ni Cain si Abel. Bakit po? Nag-alay si Abel ng kanyang hain sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagsamba at kanyang paniniwala na ito ang karapat-dapat sa Panginoon. Nag-alay si Abel ng mga hayop na malinis upang maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pinili niya yung the best among dun sa kanyang mga hayop
Gayon din naman si Cain. Si Cain ay isang magsasaka, ay nag-alay ng kanyang mga pananim. Ngunit mas pinili ng Panginoon natin ang alay at binigyan ng pabor o na-appreciate ng Panginoon natin ang alay ni Abel. At ito'y naging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Dito nagselos si Cain. At pinatay ni Cain si Abel. Bakit po niya pinatay si Abel? Nainggit siya sa katigasan ng kanyang ulo. Ngunit hindi nakita ni Cain kung ano ang dahilan bakit ang offer ni Abel ay masigit na karapat-dapat na ginawa niya sa Panginoon. Si Cain po, nung kanyang hinain ang kanyang mga offer sa ating Panginoon, ito ay ginawa niya nang naaayon sa utos ng ating Panginoon. Samantalang si Cain naman, nang inoffer niya po yung kanyang handog sa Panginoon, ay basta na lamang siyang kumuha ng mga bunga ilang na kanyang itinanim. Hindi niya pinili kung ano yung the best para sa ating Panginoon. Inirelate ko po ang istorya na to sa atin sa bagong panahon natin. Sa panahon natin sa ngayon. Ang atin po bang ginagawang pagsamba ay naaayon sa kagustuhan at turo ng ating Panginoon? Ito ba'y katanggap-tanggap? Ang simpleng kaparaanan at kung saan ay inutos sa atin ng ating Panginoon. Sa banal na kasulatan po, mayroon po tayong makikita na itinuturo o na-mention sa bagong tipan ang tatlong uri na ginaganap ng ilang mga mananamba. May tinatawag po tayong vain worship, ignorant worship, at true worship. Dito po sa vain worship, sabi po dito, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kayo na po ang mag-obserba kung alin ang mga nasa paligid natin na tinatawag nating vain worship. Ano naman po yung tinatawag nating ignorant worship? Makikita po sa Acts 17:22 hanggang 23. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago. Yung Areopago po, ito po yung lugar ng panahon na mabato, na kung saan mataas o elevated part sa bansang Greece na ginagamit nilang palang stage para madaling makita yung mga tagapagturo o yung nais nilang ihayag. Dito sinabi ni Pablo, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapasin kong lubhang religyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana. Nakakita siya ng isang dambana, na kung saan may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Pansinin po natin ito. May mga nasumasamba noon at may nakasulat, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon nga inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita. Mapapansin po natin, ito yung tinatawag na ignorant worship. At ang huli po naman dito ay yung tinatawag na true worship. Ito yung makikita natin sa John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan.